Magandang gabi mga kamoy. Andito naman tayo sa bagong istorya ng crime at horror. So ngayong istorya na to ay nangyari to sa totoong buhay. Ito ay true story. So ang pangalan na to, ang babae sa bus stop. Ang istorya ni Miyako Hiraoka ng Japan. Umpisahan na po natin ang kwento. So ang case na to, nasolve ito after 7 years noong 2016. So anong pangalan pala ng babae na namatay noong taon na yun? So si Miyako Hiraoka ay isang 19 anyos na estudyante na nag-aaral siya Shimane University sa Japan. Noong October 26, 2009, matapos dumalo sa kanyang mga kaklase, siya ay naglakad pauwi ngunit hindi na nakarating sa kanyang destinasyon. Matapos dumalo ang mga klase, ilang araw matapos ang kanyang pagkawala, natagpuan ang kanyang bahagi ng katawan sa isang bundok sa Hamada City, Shimane Prefecture, na nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkatakot sa komunidad. So ang nangyari dito, nag-missing siya. So bigla siyang nawala ng ilang araw. Ngayon yung magulang niya, pinahanap siya doon sa mga pulis at napabalita na rin to sa buong Japan sa pagkawala niya. Paano siya na-discover? Merong isang tao na nag-explore doon sa bundok at nakakita ng isang mushroom. So yung mushroom na yon, sa ilalim nun nakita yung bungo ni Miyako Hiraoka. Grabe. So yung bungo lang yung nakita. So mga parte ng katawan niya parang nagkahiwalay-hiwalay. Mamaya i-ano natin yung topic na yun, bakit nagkahiwalay-hiwalay yung mga katawan niya o parts ng katawan niya. Ayon sa investigasyon sa kaso ni Miyako, tumagal ito hanggang December 2016. So ano po bang naging dulot? So merong isang lalaki na napagtripan siya. So habang siya naghihintay siya ng bus pa uwi, parang dinukot siya ng lalaki na yun. So nagkataon siya yung nandoon. At nang dahil doon, ang suspect na dumukot sa kanya ay nagangalang Koji Yano. So na-discover nila yun sa mga files na nakita ng mga pulis. So si Koji Yano, nakilala sa kanyang kakaibang kilos at pagka-agresibo, ay nagkaroon ng masamang hangarin kay Miyako. Ayon sa ebidensya, natagpuan ng mga investigador, kabilang na ang mga larawan ng krimen sa kanyang memory stick. Ginamit niya ang kanyang lakas at kakayahan para gawing biktima si Miyako. So siya na nga yung prime suspect. Pero may twist to. Magugulang tangkay sa twist nito. Grabe. So itong si Koji Yano, nung gabi na yon, siya ay naglalakad pa uwi. Na kita niya si Miyako punta sa isang lugar na binabantayan niya. So yung suspect na yon, parang nandun lang talaga, parang trip na yun, kung sino yung mabibiktima niya, yun yung gagawin ay papatayin niya. Parang may pagka-psychopath itong killer na to. So yun, nahuli niya, dinukot niya si Miyako doon, tapos dinala niya sa isang lugar saan medyo tahimik at malayo sa karamihan. Ang naging paborableng lugar para sa suspect upang isagawa ang kanyang masamang balak nang hindi agad natutuklasan. So dinala niya ron sa bundok. So malayo dun sa mga tao, may mga nakatira. So wala talagang nakakaalam
kung anong nangyayari dun sa bundok na yun. So, yun si Miyako, medyo tahimik lang kasi siya at malayo sa karamihan. Tapos, parang introvert din tong babae na to eh. So, wala siyang ganong kakaibigan. So, ang suspect na to, pagsasaayos ng mga bahagi ng katawan ni Miyako, ayun, nakita sa isang bundok na nagpapakita ng matinding kalupitan at pagpaplano ng suspect. Ang ganitong krimen ay hindi lamang produkto ng isang impulsibong gawain, ng isang sadistang kilos. Grabe. Psychopath nga itong pumatay sa kanya. So bagamat lahat ng detalye tungkol sa estado ng pag-iisip ni Coach Chika, yan, ay malinaw. Ang kanyang mga pagkilos ay nagpapakita ng indikasyon ng isang taong may seryosong problema sa pag-iisip. Malas lang talaga to si Miyako. Siya yung napili na patayin. Pero mo yun, psychopath, nagro-roaming dun sa lugar nyo. So yung na yun, si na yun, ay isang siya, installer siya ng solar panel. So yun ang trabaho niya. Nag-i-install siya sa mga bahay-bahay. So nagkataon na yun, parang alam mo na, psychopath eh. So gustong pumatay. Natsyempohan niya lang talaga si Miyako ng araw na yun. So yung kaso ay nagpatuloy. Hindi siya nalutas noong 2009, umabot siya na hanggang 7 years. So noong 2016, 7 taon pagkatapos ng insidente, natuklasan sa memory stick ni Yano ang mga larawan ng krimen na nagkumpirma na kanyang pagkakasangkot. Subalit si Yano ay patay. Ito yung twist. Bago natagpuan yung bungo ni Miyako, yung mga nag-scatter na yung mga parte ng katawan niya eh. So parang nilibing siya ron doon sa kung saan siya pinatay, doon siya sa bundok siya nilibing. Yung mga parte ng katawan niya parang kinain ng mga wild animal. So kaya nagka-scatter doon sa bundok. So, yun, nalaman ng mga pulis yung doon sa memory stick kung saan nasunog. So, yung plot twist doon, nasunog yung kotse nung pumatay. So, si Yano, bago natagpuan yung bungo, namatay na yun. So, hindi alam ng mga pulis na yung suspect ay patay na. So, parang ang nangyari, hindi kaya nagiganti yung kaluluwa na yun. Comment down below kung nagiganti ba talaga itong kaluluwa ni Miyako. May nagigantihan niya yung pumatay sa kanya mismo. Ayun, kumpirmahan pagkakasangkot, subalit si ay patay na sa oras na ito. Kaya hindi na siya napanagot sa hustisya. So yung mismong pinatay, siya na mismo yung siya na rin yung pumatay dun sa mismong killer niya. So ang findings ng mga pulis, wala naman daw damage dun sa kotse ng killer. Bigla na lang tong nasunog nang hindi nila nalalaman. So walang imposibleng yun. Walang sira yung sasakyan. Tapos bigla na lang nagliyab. So sa tingin niyo mga kamoyski? Ito ba'y kagagawa ni Miyako? Comment down below of siya talaga yung gumawa nun. At ayun, ang pagkawala ni Miyako ay naging trahedya, nag-iiwan ng paalaala sa pangangailangan ng kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Simula nung nangyari na yun, nag-viral yung pagkamatay ni Miyako. So naging mas secured na rin yung mga pulis. So nag-deploy na sila ng mga pulis doon sa mga liblib na lugar para maiwasan yung ulit yung ganitong krimen. So hanggang dito na lang mga kamoyski. Upload na lang po tayo sa susunod nating vlog. Abang na lang po kayo. Hanggang dito na lang mga kamoyski. This is Moy Stories. Salamat.